bukas na pala yung flight ng mga anak. Alam mo, tama yung desisyon mo. Na ilayo yung anak niya ni Lorena at dalhin sa ibang bansa. Tama nga ba? Alis yung anak ko, saan pupunta? Saan nila dadalhin? Hindi nila pwede kunin sa akin yung anak ko. This is urgent. Tumakas yung killer wife mo. Totoo rin bang may pagkakataong ka ring tumakas pero hindi mo ginawa? Totoo ho yan. Pwede nga akong sumama na lang po ako sa kanilang tumakas. Pero ayoko na ho kasi magkamali. Kayo maniniwala sa babaeng yan. Nagsisisi lang yan. Dahil nahuli siya sa lahat ng kasinungalingan niya at krimeng nagawa niya. Pero kung hindi siya nahuli, patuloy pa rin niya magtatago at manloloko sa pamilyang sinasabi niya. Hindi mawawala, hindi mababago, na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo. Ano, Carolina Astor? Di ba tama naman ako? Nagdadrama ka lang? Kung hindi ka nahuli, Tama na! nahuli ka pa! Tama na! Wala kang karapatan ng pagsalita ng ganyan sa ate. Dahil hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya! Kriminal siya! Sinungaling yung ate mo! Oo, nagkamali siya! Pero hindi sa krimeng sinasabi mo. At lalong hindi ibig sabihin nun, eh wala na siyang karapatan na humingi ng tawad. At para makita ang anak niya! Ate mo mismo ang sumira sa buhay niya at sa buhay ni Wilfred at Leah. Kaya wag na wag mo akong tuturuan kung sino may karapatan magsalita dito. Ma'am, tama na. Huwag kayo magkulong dito. Stop. Stop, okay? Ano? Sila yung may kasalanan tapos tayo mananahimik? Tara na. Let's go. Wilfred, sandali. Wilfred. Wilfred, yung anak ko, si Leah. Kailangan ko makausap ang anak ko. Please, dalhin mo naman siya dito. Gusto mo makita niya yung nanay niyang kriminal na kakulong dito? Nag-iisip ka ba? Stop it. Tigilan mo na. Huwag mo nang pag-aksaya ng paliwanag yan. Na hindi nag-iisip yung mga ganyang kriminal. Let's go. Naawa ka sa akin. Hindi ko kayang hindi pa makausap ang anak ko. Hindi ko kayang, hindi ko siya makita at hindi ko siya mayakap. Lalo na ngayon na baka yun na yung huling pagkakataon na mag-usap kami. Please. Huwag mong gamitin ang anak natin para parusahan ako sa salang hindi ko naman ginawa. Dinitisin ako. Hayaan mo ang batas ang humusga sa akin. Huwag mo naman akong parusahan bago ko man ipagtanggol ang sarili ko sa korte. Wilfred, kailangan ko yung anak ko, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi na lang bilang asawa mo. Nagmamakaawa ako sa'yo bilang tao. Huwag mo nga hayaan na pagkaitan ako ng karapatan sa anak ko. Wilfred, please. No. Please, Wilfred. So good luck convincing your so-called pamilya, okay? Bye. Wilfred, Let's go, Wilfred. Wilfred, kailangan ko si Lilia. Kailangan ko makausap yung anak ko. Wilfred, let's go. Anak natin yun. Kailangan ko anak ko. Ate! Ate! Ano na sila? Darating din yung panahon na mapapatunayan mo yung sarili mo, ha? Huwag dumating yung araw na yun. Sino naman yung papayakin, ipapaya natin, ha? Ate! 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 Hindi ako humihingi ng kapatawaran sa'yo. Pero may karapatan din ako sa anak ko. Anak ko rin yan. Kaya mo naman ako makausap siya. Wilfred, kailangan ko yung anak ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo bilang tao. Huwag mo nga hayaan na pagkaitan ako ng karapatan sa anak ko. Huwag na po kayong magpakasal sa kanya para magkasama na po tayo as one happy family. Papayag na ako ikasal sa Super D mo. One, two, three. Isa pa po. Pero kasama ka rin po, Super D.
I promise na aalagaan ko kayo pareho para lagi tayong ganito. Nakangiti, masaya. Forever. Well, hindi mo pwedeng pakasalan yung babaeng niya. Because she's a fake, an imposter, a fraud, a great pretender. Siya ang pumatay sa asawa mo, Wilfred! Maaasahan mo, ikaw ang nais. It's gonna be okay? Ayoko! Ayokong umalis! Ayoko sa pupuntahan natin! Yeah. Maganda sa US. Mas fresh yung hangin doon. And madaming parks there we can play. Ayoko ng fresh air! Ayoko ng park! Gusto ko pa rin makita si Nainay! Lia. Di ba nag-usap na tayo? Nag-promise ka sa akin magbe-behave ka. Kasama ka sa amin ni Ate Amber mo. Di ba? Leah, you'll love it there, I promise. Okay? And I promise you'll have a better and happier life. No more secrets. Just happiness. Okay? Ano ginagawa mo dito? I just wanted to say goodbye to the kids. Ikaw, bakit parang pa-airport ka na? Isn't it too early? Di ba mamayang hapon pa yung flight ng mga bata? May dadanan pa kami. Don't tell me pagbibigyan mo si Lorena sa request niya. Ronnie, ina pa rin siya ni Lia. At nagwawala yung bata. Gusto niya makita yung nanay niya. But Wilfred, ganun talaga yung mga bata. Nagtatantrums. And do you really think mapaprocess ni Lia sa isip niya kapag nakita niya yung nanay niya sa kulungan? Ronnie, alam kong hindi. Pero mas mahirap na lalaki yung bata na may mga tanong na walang sagot. Mas maganda siguro na malaman niya yung totoo. Kahit pa unti-unti. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Sa paraan na maintindihan niya. Well, please don't take this negatively. Pero wag mo sanang kalimutan that the main reason why they're leaving the country is for Lia to move on from all of this. Tsaka sige nga kung paano? Para pag pumunta si Lia doon, magkakaroon na naman si Lorena ng chance to woo her? Well, for sure, iti-take advantage na yung opportunity na yun para i-brainwash si Lia. And worse, baka kung ano pang sabihin niya to turn your daughter against you. Ronnie, I don't think magagawa niya yon. She is not a good person, but she was a good mother to Lia. If she really is a good mother, then she should know that Lia is too young and too fragile to see her mother behind bars. Lalo na hindi pa nare-resolve ang kaso. Wilfred, ikaw na lang ang magpoprotekta kay Lia. Pag pinapunta mo siya sa kulungan, sige nga, anong mangyayari? Doon pa sila maghihiwalay? Hindi ba matutroma yung bata dahil doon? Sarap. Ate, baka naman hindi na dumating ngayon. Malay mo. Hindi naman humindi sa akin si Wilfred eh. Tsaka kilala ko yun. Mabuti yung kalooban nun. Tsaka nakawain yun. Palagi ko papayag naman siya. Tsaka sandali lang naman eh. Bago man lang sila umalis. Diba? Ano ka ba, Tristan? Kung masyadong nega dyan. Tsaka,
Hintayin na lang natin, darating yung si Lia. Ako namimiss ko na rin yung batang yun eh. Ako nga din eh. Santos, may bisita ka. Papasukin niyo po. Harapin ko po. Wala kita si Wilfred na yan, tsaka si Lia. Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo, kapahayag yun. Ay, Hindi na hayaan na hindi ko makita yung anak ko. Ano, okay ba ako? Oo, maganda. Oo naman natin. Why do you look so surprised? Oh, I know. Si Leah yung na-expect mo, right? Well, I just came here to tell you that she's not coming. Diretso na siya ni Wilfred sa airport. Alam mo, ayoko nga pumunta dito eh. But who would be the bearer of news if not me, right? Oh, Rena, don't cry. Don't cry. Umasa ka ba talaga? Sa tingin mo ba talaga tama na bisitahin ng isang batang isang cold-blooded murderer? Lorena, maawa ka naman sa anak mo. Hindi ako mamamatay, tao. Umalis ka dito, umalis ka! Tinilang mo na ako! Poor Leah. Alam mo, tinamaan talaga ng malas since birth dahil sa nanay niyang kriminal. Or, can I say, mamamatay tao. Alam mo ikaw, umaabuso ka ng iba. Ano ka lang? Don't touch me! Don't touch me! Pwede bang ikulong mo nga yan? Pwede itong kasama niya because who knows? Baka kriminal din yung mga yan. Sa korte mo ilabas yung tapang mo. Dahil kapag napatunayan namin inosente si ate, ikaw ang ipapakulong namin! Talaga ba? On what ground? Huh? Speechless! Because you're clueless. You know what? I'm not surprised kung hanggang dito lang kayo matapang. Dahil sigurado ko, titiklop kayo sa korte. Kaya ikaw, Lorena, maghanda ka na, ha? Maghanda ka na, prepare for war. Dahil hindi mo kakayanin kung ano yung hinanda ng prosecution against you. Malis dito, alis! Saan mo na? Para lang tingnan natin. Wala naman sila eh. Sige na. Sige na nga, baka pagalitan tayo dito, ha? Hindi na ka magagamit, di pa natin makikita. Sige na. Ang ganda naman ng wedding gown ni Ma'am Lorena. Alam mo, kasya sa akin to. Backless ba? Tingnan nga. Ay, oo nga. Ang ganda. Tahi-tahi kasya na. Pero sayang naman, mukhang hindi matutuloy yung wedding of the century. Anong wedding of the century ka dyan? Ang sabihin mo, buti nga hindi natuloy yung kasal-sakalan nilang dalawa. Di ba sinabi ko naman sa'yo, kriminal yan si Ma'am Lorena. Ayaw mo maniwala sa akin eh. O tama ako. Hoy, innocent until proven guilty. Yan ang lagi kong naririnig. Tsaka hindi pa naman tapos ang kaso, ah. Sa tingin mo ba, kung hindi kriminal si Ma'am Lorena at hindi siya guilty, ililipad ni Sir si Amber at si Lia sa US? Ay, miss tuloy natin yung mga bata. Kaya nga, eh. Sir! Hello po. Nakaalis na po yung flight ng mga bata. Ano to? Sir, delivery po. Wedding gown po ni Ma'am. Tapon niyo na. Ay, sir, sayang naman po. Baka pwedeng ipamigay. Sabi nga tapon eh! Ano? Sige, ako na gagawa. Sir, kami na po. Kami na po. Sige po. Casey, di ba sinabi ko na sa'yo i-cancel mo lahat na may kinalaman sa wedding? Bakit dumating pa yung wedding gown? God damn it! Cancel everything!
Rena, pwede bang hinaan mo yung pag-iyak mo? Ang mag-isa ng mga kasama natin eh. Pag-initan ka pa. Wala na yung anak ko, Laika. Di ko man lang siya nakausap. Nayakap. Nakita. Hindi ko alam kung kailan kami magsasama ulit. Ano pa? Wala pa yan sa mga mararanasan mo dito. Kami nga eh, na Bartolina pagkatapos mahuli, di ba? O, ilang tadyak, ilang tulak, hampas ang inabot namin. Kaya ikaw, magpakatatag ka. Lalo na't mag-uumpisa pa lang yung hearing mo. Marami ka pang pagdadaanan dito. Kaya tatag ng loob at panalangin lang ang kapitan mo. O ikaw, umamin ka nga. Ikaw ang nagsumbong dito sa mga gwardiya dito, natatakas kami, no? Hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Oo, walang kanalaman mo si Carol. Ano sumagot? Hindi naman ikaw sinatanong ko, ha? Ano? Aba? Ay, huwag mo akong tinatalikuran, ha? Ha? Pinakausap pa kita. Ha? Akala mo, parang hindi ka tatakas eh, no? Tapos magpapa-interview ka? Na parang ang bait-bait mo? Ano? Pasikat? Pare-pareho lang tayong mga kriminal dito. Mas malala ka pa. Dahil pinakasalan mo yung asawa ng pinatay mo. Higi ka nga dyan. Wala kang alam sa buhay ko, ha? Hindi ka lang mamamatay tao. Mga agaw ka pa ng asawa. Malandi! Alam mo dapat sa'yo, ha? Nililibing ng buhay eh. Ha? Visit ka? Binilityasan mo pang pagtakas namin. Kaya pinag-hindi ako yung nagsumbong eh. Halika na, Laika. Hoy! Hoy, ano ba? Sinasimula dito ang gulo. Sasha! Hindi po ako! Hindi po ako! Ano yung sasto? Pinatatakol ko lang kayo sa sarili ko! Hindi po talaga ako! Hindi po ako! Wala po akong kasalanan! Mama ka na! Kayo! Balik sa trabaho! Ma'am, wala po talaga ako ginagawa, ma'am. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Nadamay na po ako, ma'am. Ma'am, huwag naman po, ma'am. Yan, ganda. Ma'am, yan ang bagay sa'yo. Ma'am, hindi po talaga ako. Ma'am, hindi po kayo nagsimula. Maniwala po kayo sa akin, ma'am. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Wala po talaga akong kasalanan. Yan ka. Ma'am.
Ma'am, bakit po ako mababartolina? Tama lang sa iyan kasi pasaway ka. Ma'am, umayo ko po dito. Hindi ko na po ulitin, hindi na po ako magugulong, hindi na po ako ikulong dito. Diyan ka hanggang matuto ka. Ma'am! Ma'am! Ma'am, maniwala ko kayo sa akin, ma'am! Ma'am, huwag niyo po ako ikulong dito, ma'am! Lorena, how are you? Kinakabahan ka ba? Mas naiinip po, attorney. Hindi na po ako makapaghintay na mapatunayan sa kanya ng lahat na inosente ako. That's the spirit. Keep calm and composed and maintain your strength. You know, the court is not just about truth, but it's also how you carry yourself under pressure. Pinagbintangan na po nila ako. Nilayo nila sa akin yung anak ko. Attorney, ano pa po bang magagawa nila laban sa akin? Unfortunately, this is when things can get uglier. Gagawin ng abogado ng kabila na wasakin ka. They will use every detail, truthful or not, to paint you in the worst light. Kaya dapat buo ang loob mo, malinaw ang isip mo, at huwag patatalo sa emosyon. Okay? The witness will now take the stand. Halos 10 taon ako naghanap. Sa babaeng kilala bilang si Carolina Astor. Nagbago siya ng pangalan. Gumamit ng alias para matakasan niya ang batas. Pero mabigat ang mga ebidensya na natuturo sa kanya. Nakaharap ko na po siya noon. Pero kahit harap-harapan ko na siyang tinatanong, mariin po niyang tinatanggi na siya si Carolina. Bilang alagad ng batas, di po ako tumigil. Kaya kahit nasa ospital ako, pinilit kong bumangon dahil importante po sa akin na makita ko ng personal ang taong pumatay kay Mrs. Joy Santos. At matiyak na makukuha niyang ang justice na inihingi niya. At ngayon po, nandito po yung taong yon. At ngayon, oras na para managot siyang kriminal na yan. Nanakaw yung naisip kong motibo para mapatay ni Carol si Ma'am Joy. Umalis ka na. Kasi Mabenta ko lang po to. Aalis na po. walang-wala siya nung hinire ko siya sa resort. Panay nga ang tanggap niya ng overtime. Para mapiyansahan yung nanay niya. Kaya siguro humingi ng overtime siya nung gabing yun. Marie, ma'am, pwede ka ba mag-night shift? Ma'am, ako na lang po. Sayang din po yan. Pag nanakawan niya si Ma'am Joy, nahuli. Nagtalo sila. Napatay nga ni Carol si Ma'am Joy. Objection, Your Honor. Speculative. The witness is offering conjectures, not facts. Witness, limit your statements to what you personally saw or heard. Your Honor, the witness is just offering her observation based on the behavior and circumstances surrounding the night of the event. And these are part of possible motive. But motive must be backed by evidence. And this line of questioning is prejudicial to the accused. Sustained. The last statement will be stricken from the record. Thank you, Your Honor. Nung gabi pong yon, nakita ko po si Carol mag-isa, mga alas 10. Tapos nahalata ko po sa kanya para siyang balisa, natataranta yung hindi mapakali. Ano pa yung mga sumunod na nangyari, Rhoda? Kinabukasan po, nagkagulo na sa resort. Tapos may mga dumating ng investigador. Doon ko po narinig, patay na si Miss Joy.
Nasa labas po ako ng mga panahon na yan. Nakarinig ako ng ingay, ng nagkakaripasang takbo, mga talbog-talbog. Kaya sumilip po ako sa bintana. Pagsilip ko sa bintana, ang nakita ko si Carol tsaka yung kapatid niya, tumatakas po doon sa mga pulis. Di na po ako nagulat kung yung naging desisyon niya. Tumakas, tapos pumatay. Parang yung nanay niya, si Amalia. Ako yung nagdemanda kasi ninakawan ako sa karinderya ko. Yan, yung mag-iinang yan, pare-pareho ng utak yan, mana sa isa't isa. Utak kriminal! Objection, Your Honor. Irrelevant and prejudicial. The witness is referring to an unrelated incident involving a third party. Sustained, witness will refrain from referencing unrelated past cases not directly tied to the defendant. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po yung mga sinasabi ko. Pero kung ako po yung tatanungin nyo, si Carol matagal nang may gusto yan kay Sir Wilfred. Kaya hindi malayo sa hinagap yung plano niya na patayin si Miss Joy. Bukod pa dun sa pagnanakaw. Hindi totoo yan! Wala kang karapatan magsalita dahil lahat ng mga sinasabi mo gawa-gawa lang. Puro mga kasinungalingan. Wala kang alam kung ano yung totoo. Order in the court. Miss Lorena, sit down immediately or I will hold you in contempt. Pero attorney, hindi po ako magnanakaw. Lalong-lalo na po yung nanay ko. Patay na yung nanay ko. Wala siyang kakayahan ipagtanggol yung sarili niya. Judge, sandali lang po. Sandali lang ho. Ma'am Ana. Ma'am, di ba yung wallet ni Joy? Pinalik ko po yun sa kanya. Wala pong kulang eh. Looks like everything's here. Kaya hindi ako magnanakaw. Ma'am, di ba kaya niyo ako hinaya kasi banalik ko po yun sa inyo? Paano po ako na yung magnanakaw? Attorney Marcelo, this court will not tolerate any further disruption. Please restrain your client. Lorena, calm down. Judge, Let the process work. Judge, hindi ko po talaga pinatay si Joy. Hindi ko rin po intensyon na agawin si Wilfred sa kapwa kong babae. Tapos papatayin ko. Hindi ko magagawa yun. Puro kasinungalingan po talaga lahat ng to. Maniwala po kayo sa akin. Wala po talaga ako ginagawa. Miss Carolina Astor, if you have something to submit to this court, then instruct your counsel accordingly. This is not the venue for personal appeals. Ma'am, may testigo ho ako. Your Honor, meron po akong testigo. Meron pong taong makakapagsabi na hindi po ako yung pumatay. Then let your counsel file the proper motion. We proceed by the rules. This hearing, it's not a stage for drama. She's bluffing, Wilfred. Nagsisinungaling ang babaeng yun dun sa korte. Obvious naman kasi. Lorena's acting tough dahil alam niya sa sarili niyang mahina yung kaso niya. No. I don't think she was acting, though. Pakiramdam ko, totoo lahat ng sinabi niya kanina. So naniniwala ka na inosente si Lorena? Na hindi siya yung pumatay kay Joy kahit siya naman yung tinuturo ng lahat ng witnesses? I'm sorry, Wilfred. Ayoko nang idiin pa. Pero alam mo naman na magaling magsinungaling at mag-manipulate yung babaeng yun. Kaya nga nagkaroon ng Lorena Herrera in the first place. Let's just wait for their witness. I'm sure by then, magkakalino na ang lahat. So, naniniwala ka talaga na may reliable witness sila? Di ba nga sabi ni Attorney Chavez, nawawala yung witness na yun? Maybe it's because he's not a real witness at all. Kasi nga, hindi naman talaga inosente si Lorena or Carolina or whoever she is. Happy sila? Okay na natawagin nila ako sinungaling. Kaya ko yun. Sige, pati na rin magnanakaw. Pero para idamay pa nila yung nanay ko? Lalo questionin pa nila yung pagmamahal ko sa asawa ko.
Sabi naman ni attorney na sasabihin nila lahat para siraan ako, pero sakit-sakit pa rin marinig. Kakagalit. Welcome sa buhay, akusada. Oo, itong masakit marinig yung mga bagay na hindi totoo. Pero habang tumatagal, masasanay ka rin. Mamamanhid. Hanggang sa unti-unti ka na lang mawala ng ganang lumaban. Hindi. Hindi ako mamamanhid. Kasi kailangan nila malaman yung totoo. Mag-questionin pa nila yung pagmamahal ko sa asawa ko. Hindi ako titigil. Hindi ako susuko agad sa hindi ako makaalis sa lugar na to. Di good luck sa'yo. Sana nga may magawa ka. Pare na ba't nung pinasok ko? My head said she's guilty. She lied to me. Hid everything. Pero itong puso ko, parang gusto pa talaga nitong maniwala na nagsasabi si Lorena ng totoo. Siguro pare dahil may nararamdaman ka pa para sa kanya. Let's be honest, pare. Love has a way of messing with a man's judgment. I loved her. That's a fact. And the worst part is, I think I still do. Even though I know na hindi dapat. Pare, siguro panahon na para gamitin mo naman yung isip mo. Alam mo kung ano ang masamang ginawa niya. Lahat ng kasinungalingan sa'yo, sa inyo. That matters. Pero pare hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na maisip na kaya ba talaga niyang pumatay? Dennis, that's hard. That's not the woman I knew. Pero, nagsinungaling siya sa akin. She kept everything hidden from me. Changed her name, hid her past. I wonder kung alin sa lahat ng pinakita niya sa akin, ano doon ang totoo? O kung peki ba lahat ng yun? Paano kung lahat ng yun ay kasinungalingan lang? Bawat yakap, bawat I love you. Paano kung lahat ng yun peki lang? Pare, huwag mong madaliin ang sagot ngayong gabi. Let the facts do the work. So given that collabs are totally a vibe right now, our plan is to collaborate with a famous fashion designer for our next project, where we'll have a new... Wilfred. Will, wake up. Excuse me. Is he all right, po? Is there something wrong? Grace, enough with your personal remarks, okay? Just continue on the presentation about the collab. I'll just update Wilfred later. Okay. So everyone, let's get back to the meeting. The Pearl Vault. This is our marketing plan for fashion designer collaboration. Sorry, Amber. Kailangan mong malaman to. Your dad, he's not doing okay. He's straight up cooked. Why? What happened? Ano nangyayari kay Dad? He looks so stressed sa meeting namin kanina. As in,
Grabe, I think it's because of the court case. Pero you can see in his eyes na grabe yung pressure sa kanya. As if he's drowning in his problems. It's all because of that Lorena or Carolina, Astor. I keep on wishing na sana hindi na namin siya nakilala. Sana hindi na siya bumalik sa buhay namin. I'm sorry, but I'm really blaming her for all of this mess. May good news din ako, ate. Magra-ride driver na rin ako para naman kahit pa paano makaipon. At least, meron na akong trabaho para makatulong ako sa gastusin sa kaso. Lorena. Uy, ano ka ba? Kanina pa nagkakwento tong kapatid mo sa'yo. Parang hindi naman nakikinig. Sorry. Isip ko lang kasi yung mga anak ko eh. Si Amber, tsaka si Leah. Di na rin si Wilfred. Asawa na hindi naman nagtitiwala sa'yo. At saka tatay na pinagkakait ang anak niyo. Ate, hindi ka na niya tinitingnan bilang nanay ni Leah. At lalong hindi na asawang tingin sa'yo simula nung hinayaan ka niyang makulong. Kaya ate, baka naman pwedeng isipin mo muna yung sarili mo bago siya. Mahalin mo muna ulit yung sarili mo dahil wala ka nang aasahang pagmamahal sa kanya. Fine, Amber. No, you're not. I know you're still hurting. I'm trying. Don't worry about your dad. Magiging okay din ako. But you don't have to do this alone. Dad, I wanna go back home. Para masamahan kita. No, you stay there with Leah, okay? We'll all be together pagkatapos nitong kaso. Sige. Uwi na rin ako. You two take care, okay? I love you. Love you. Bye. Yes. Di ba asawa ka ng killer na si Carolina Astor? Kita ko yung mga picture mo sa social media. Viral ngayon yun. Grabe. Grabe yung panguto sa'yo. Inasawa mo pa yung mismong killer ng asawa mo. Pare, mind your own business. Ano? Magaling ba siya? Magaling nga. Tama na, sir. Awat na, sir. Awat na, sir. Awat na. Yan ang pasimuno! Pasimuno! Awat na, sir. Dapat lang! Teka. Makabasas ng bibig mo! Malungkot to. Sige! Lorena, halika rito. Tingnan mo to. Dali. Di ba, asawa mo to? Fred nga yan. Diyos ko. Teka, pwede ka ba mahiram yung telepono mo? Kakamustahin ko lang siya. Baka kasi kung ano nangyari sa kanya eh. Natawagan ko lang. Sige, pero dagdag sa lista mo yan, ha? Bilisan mo lang, konti lang load niyan. Wilfred? Boses pa lang alam kong kriminal na. Bakit nasa iyo yung phone ni Wilfred? Asan siya? Anong nangyari sa kanya? Oh. Do you really want me to answer that para mapraning ka? Fine. Bakit nasa akin yung phone niya? Kasi magkasama kami. Nasaan siya? Nasa tabi ko. Tulog. Ano nangyari? I don't know. That's for you to find out, darling. If you really want to find out.
Ronnie? Good, you're awake. I just came here to check on you kung makakapasok ka ba ng matino today. I also learned from Jenilyn na umaga ka na daw nakauwi, all beaten up. Yeah. I heard you talking to someone. Sino yan? Wala. Scammer lang. Pero don't worry, blinok ko na. Now, you shouldn't be messing with my phone. In fact, no one should be messing with my life. Is this about last night, Will? I saw the video. Ano ba kasi nangyari? Why were you so mad at that guy? Hindi ako dapat nagalit sa kanya. I should be furious with myself. Because that bastard was right. I was so stupid for marrying my wife's killer. Kaya I lost it in public. Dahil ang dali ko mapikon over the fact that I messed up. So stupid. Tanga ko. Well, don't be too hard on yourself. She's behind bars now, okay? Tsaka dapat nagpapawas ka ng stresses mo. You know what? You deserve to relax after what's going on, okay? Ronnie, umalis ka na. I'll just see you at the office. Okay. I'll see you later. Alam ko naman nagalit sa akin si Wilfred. Pero talaga ba? Katabi agad niya yung babaeng yun. Siya pa yung sumagot ng telepono. Ganun ba ako kabilis palitan? Sinabi ko naman sa'yo, ate, kalimutan mo na si Kuya Wilfred, di ba? Lalo naman yun. Yung mga papel na naman yan at abroad yan. Pero, si Wilfred, parupok din, ano? Ano pa yung mga sinasabi niya sa akin nun? Usually daw niya inakala na magmamahal siya ulit. Ibig sabihin natin, hindi totoo. Nabasa ko yun sa friend's book eh. Love bombing ang tawag. Papaniwalain ka na mahal ka sa simula. Tapos iiwan ka sa ere. Alam ko naman na minahal ako ni Wilfred eh. Na hindi niya ako basta pinaasa lang. O sinabihan lang ng kung ano-ano. Pero siguro ganun na talaga. Isang idlap. Pwede mabago yung lahat. Pwedeng mawala lahat ng ganun-ganun na lang. Wilfred, I apologize again for not being part of your private prosecution for Joy's case. Pero lahat ng ibang legal cases mo, including the dissolution of partnership, PNL partnership, ako nang bahala. Yes, sige. Paano ba sa mga yan? Honestly, parang naawa na ako sa asawa mo, Wilfred eh. Dami niyang pipirmahang papeles. Bukod dito sa dissolution of partnership, meron pang petition for the declaration of nullity of the marriage. Bakit pa kailangan may petition? Peki na nga yung binigay na pangalan sa kasal namin eh. Shouldn't that make the marriage null and void? Well, kailangan pa rin idaan lahat sa legal process at it's still the court that declares that the marriage is void. Kasi marami kayong pinirmahang papeles. Ibang kaso na naman to. Maghaharap na naman kami maya't maya. Well, if you want very minimal encounters with her, kaya naman natin gawa ng paraan yan. Ang importante, you cut ties with her professionally, personally, and legally in black and white. Doon na muna tayo mag-focus. Then later on, we can focus on child custody. Kaya ba kayo nagpunta dito? Para i-inform ako sa pagsipa ng Pearl Vault sa PNL? Not really. Kumbaga sa full course meal. This is just the appetizer, darling. Attorney? Ano to? Basahin mo kaya. Unless illiterate ka.
Gusto na niya ipawalang bisa yung kasal namin? Yes. And I'm afraid you have to face another legal battle if you plan to contest it. Oh! What happened, Carol? Bakit? Parang natahimik ka. Kanina ang tapang-tapang mo. You look like a soft puppy. Kaya ba palagi kayo magkasama ni Wilfred? At kung makadikit ka, para kang linta. Abang na abang ka naman. That's none of your business. Kaya huwag ka nang magselos, okay? Kasi mawawalan ka na ng karapatan. Kung ako sa'yo, just inhale and exhale. I-embrace mo na ang City Jail lifestyle. Okay? Kasi wala ka nang babalikan sa labas. All that's yours is gone now. Okay? Nangako siya. Magsasama kami sa hirap at ginhawa. Pero bakit ganun? Iniwanan niya agad ako. Hindi ko pa nga napapatunayan yung sarili ko sa korte. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi sa'yo, kailangan mo magpakatatag. Masanay mag-isa. Lorena, habang tumatagal dito, umuunti ang mga tao sa buhay mo. Kung hindi man, nauubos. Santos! May bisita ka. Yung demonyo Ronnie lang pong yun. Huwag na lang. Ikaw kailangan ng bisita. Iba daw. Dolpo ang pangalan. Mang Dolpo? Carol. Carol. Salamat po. Maraming salamat po. Nagpakita kayo ulit. Patawarin niyo po ako gawa ng lumayo ko dahil natakot. Ako ulit. Sabi ng anak ko madadamay na naman kami. Magugulo na naman ang buhay namin. Ayoko rin sanang makialam mo din. Mang Dolpo, nahirap po talaga maghanap ng kakampi ang mga gaya ko. Kaya naiintindihan ko po kayo. Salamat kung ganon. Pero totoo kasi niyan. Nakonsensya ako nung mapanood ko kayo sa TV. Nung mahuli na kayo. Ibig po ba nung sabihin, Mang Dolpo? Opo. Dahil titestigo na po ako para sa inyo muli. Kakampi niyo pa rin naman po ako. Maraming salamat po, Mang Dolpo. Alam niyo po, akala ko po wala na akong kakampi. Pero ito po kayo. Baka nga may pag-asa pa ako. Humanda sila, Mang Dolpo. Lalaban po ako hanggang dulo. The defense is going to present their witness, Rodolfo Salas, who insists na nakita niyang hindi si Carolina ang killer. Nakita ba niya talaga? I have doubts, but there's one thing I can assure you. I'm prepared to challenge the defense on court today. Mang Dolpo, isasalang na kayo sa witness stand. Ipapaintindi ko lang po sa inyo na hindi po titigil yung abogado nila hanggat hindi po nila nasisira yung kredibilidad ninyo. Hahanapan po kayo ng butas. Kahit personal, kahit matagal nang lumipas. Maliban dun sa nakwento nyo sa amin tungkol dun sa amo nyo dati na pinagbintangan kayo. Meron bang ibang bagay na sa tingin nyo na pwedeng gamitin nila na laban sa'yo sa korte? So the so-called witness resurfaces.
For all we know, baka matagal niyo munang pinaktis yung sasabihin niyang imbentong kwento na yan sa korte, kaya matagal siya nawala. Apo, kung alam. Totoo naman po lahat ng sinabi ko sa inyo, Ma'am Carol. Sa inyo, attorney. Totoo po lahat yun. Sigurado ho kayo. Kahit na lumang kaso, utang, dating kaalitan, kahit chismis lang, wala ho talaga. Oo naman, attorney. Malinis po ang konsensya ko. Wala po akong tinatago. Kasi pa nagsimula na ang cross-examination, asahan mo na gigibayin ka nila. Pero don't worry. I'll be there to object if there are any irrelevant questions na tatanungin ng kalaban. Pero kung walang butas, wala silang mapapasok. I guess that's for the court to decide. Basta, gusto ko marinig yung dolphin end. I hope I'm not too late for the hearing. Amber. Ang Dolpo, lakasan niyo lang po yung loob ninyo. Tsaka pawang katotohanan lang po ang sabihin ninyo. Ma'am Carol, pinangako ko na sa sarili ko. Hindi na po ako matatakot. Nandito na ito eh. Tatapusin ko na. Buong buhay ko po itong tatanawin na utang na loob sa inyo. What are you doing here? Di ba sabi ko sa'yo, just stay with Leah? Dad, napanood ko po yung viral video mo. I just can't leave you alone here. You also need someone. Still, paano yung kapatid mo? Dad, don't worry. Tita Bet's taking care of her. And Leah loves her so much because she's being spoiled there. Dapat nagsabi ka pa rin sa akin. Sorry na nga. Pero gusto ko rin po kasing tutukan ng kaso ni Mom. I want to be here for this hearing and the next ones. Ngayong nakabalik na si Mang Dolpo, mapapatunayan na natin na inosente talaga si ate. What makes you so sure, Tristan? Amber, si Leah ba nakabalik na? She's still abroad. At hindi mo na siya babalik dito sa Pilipinas, so don't get your hopes up. So is he the bearer of fake news? In fairness, ha? Ang tagal bago lumabas yung witness. Ano to? Nag-practice muna ng mga kasinungalingan niya. Oy, mag-ingat-ingat ka sa bibitaw mong salita. Kasi kahit nandito tayo, papatulang kita. Ronnie, let's go. Sa resort po ako nagtatrabaho nung mangyari yung pagpatay kay Mrs. Jocelyn Santos. Asan po kayo nun eksakto? At anong ginagawa ninyo? Nandun po ako sa may garden malapit sa beach. Tinitipon ko po at tinatapon yung mga basura. Isa po kasi sa mga trabaho ko yon doon sa resort. Nang kunin ang lahat ng mga kalat, at tipunin siya, itapon po sa basurahan para makita pong malinis ng mga guests namin sa resort, yung beach. Maaari bang isalaysay mo sa amin kung anong nakita nyo o napansin nyo nung gabing yon? Di kasulukuyan pong nag-iipon nga po ako ng mga basura at tinatapon ko po nung mawala ng kuryente. So gamit po ang aking flashlight, ako ay napadaan na doon sa may garden nung ako'y matalisod sa matapa. Tumilapon po yung aming para at nung yun ay kinakapa ko na dahil maliit lang naman yung aking flashlight. Nakarinig po ako nung ingay mula doon sa malayo. Nakita ko sa malayo, doon sa may batuhan, si Mang Joy po, may kasamang tao. Kapangibabaw sa kanya, hawak ang kanyang ulo. Paulit-ulit po na inuuntog yung ulo niya sa bato. Yan ba ay si Miss Joy Santos? Opo, kasi kilala ko po yung boses nung sumigaw na humingi ng tulong. Anong nangyari pagkatapos? Nung kinakapa ko na nga po yung aking antipara, may narinig naman po akong ibang boses na patawid, naglalakad.
Kasama niya po yung kaibigan niya. Mabilis po silang tumatakbo, naglalakad papunta po doon sa kabilang direksyon. Pero nakikita ko pa rin po yung mga tao doon sa may batuhan. Kaya nga po napaka-imposibleng si Ma'am Carol ang nanakit kay Ma'am Joy. Nakita niyo ba kung sino ang nanakit? Hindi ko na po nakikilala kasi medyo may kalayuan nga po. Natakot na po talaga akong lapitan at pumunta roon. Kasi baka naman ako ang pagbalingan ng tao, saktan niya ako o baka patayin. Attorney, do something. Nagsisinungaling yung taong yan. Don't panic. Akong bahala sa kanya. Hindi yun makakapagsinungaling sa akin. Nabanggit ko kanina na hindi nyo nakilala kung sino ang tunay na pumatay kay Mrs. Joy Santos. Tama po ba? At sa dalawang dahilan. Una, malayo kayo sa pinangyarihan ng krimen. At pangalawa, nalaglag ang salamin ninyo kaya hindi kayo makakita ng malinaw at hindi kayo sigurado at kung nakita nyo kung sino man ang tunay na killer. Tama po? Opo, tama naman po. Ngayon, paano nyo rin masasabi na hindi si Carolina Astor ang pumatay kay Mrs. Joy Santos? Kasi nga po nakita ko po siyang tumawid, papunta po sa ibang direksyon. At iba po yung taong nandoon sa batuhan. Paano kayo nakakasiguro? Kayo na rin ang nagsabi na malayo kayo doon sa pinangyarihan ng krimen, di ba? At nalaglag pa yung salamin ninyo kaya hindi kayo makakita ng malinaw. At ngayon, paano kayo makakasiguro na si Lorena ang dumaan na malapit sa inyo, nag-brown out pa nung oras na nangyari ang krimen? O hindi kaya, pagkatapos patayin ni Lorena, si Mrs. Santos ay bumalik siya at nagpanggap na humihingi ng tulong? Objection, Your Honor. Counsel is suggesting a theory without foundation and badgering the witness. Sustained. Attorney Chavez, please refrain from leading the witness into conjecture. Noted, Your Honor. Ako sa yung abogado mo. Tiyak na mananalo ka na nito, ate. Sana nga. Para matapos na yung gulong to. Mang Dolpo, may tanong ko lang po. Malinaw po ba yung mata ninyo nung sinasabi niyong nasaksihan niyo yung pagpatay kay Mrs. Santos nung gabing yun? Nakikita ko naman po, attorney. May nga lang po dahil wala ang aking antipara. Your Honor, we respectfully move to mark and move into evidence Exhibit B. The certified medical records of Mr. Rodolfo Salas. Any objection? None, Your Honor. Exhibit B is admitted into evidence. Thank you, Your Honor. Mr. Salas, according to your medical records, you were diagnosed with cataract 4 months before the incident. So paano kayo makakasiguro nga na nakita ninyo yung krimen samantalang bukod sa malabo na ang paningin ninyo, nalaglag pa yung salamin ninyo at ang layo nyo doon sa pinangyarihan ng krimen? Di po ba? Nakakakita naman po ako, attorney. Mahina nga lang po pag wala yung antipara. Nakakakita kayo? O nagsisinungaling kayo? Objection, Your Honor. Badgering the witness and impugning on his character without solid basis. Your Honor, I'm not making a character attack here. I'm just challenging the truthfulness of the witness that directly implicates my client. Overruled. But proceed with caution. Yes, Your Honor. Thank you. Mang Dolpo, kailan po kayo kinausap para tumestigo sa korteng ito? Medyo matagal na po. May 2 buwan na po ata. 2 buwan? Bakit parang nung isang araw lang po, nung araw ng Martes, na isumite ang yung sworn statement? Ang alam ko po, nagbigay na po ako noon eh. Pero nawala yata. Nawala daw. Nawala? Parang kayo lang din ho, ano? Matanong ko nga ho, bakit ngayon nga lang ho kayo tumestigo? Totoo po kasi natakot po ako. Hindi na po ako magpakita ulit kay Ma'am Carol. Hanggang minsan nakita ko siya sa TV.
nakonsensya po ako. Nakonsensya? Nakonsensya kayo o binayaran kayo para tumestigo para kay Carolina Astor? Objection, Your Honor. Counsel is badgering the witness and implying illegal conduct without solid basis. Opo, totoo po. Binayaran po ako. See? So, binayaran na si Mang Dolfo para magsinungaling? Ang kapal naman ng asawa mo, Dad. Calm down, okay? Makinig muna tayo. Ate, anong binayaran? Ano yung sinasabi ni Mang Dolpo? Paano binayaran? Hindi naman natin siya binayaran, ah. Nakakaloka. Huwag papaliktarin ka pa nitong witness mo, Lorena. Carol. So, Mang Dolfo, ngayon inaamin nyo na binayaran nga kayo para tumistigo na hindi si Carolina Astor ang pumatay kay Mrs. Joyce. Tama po ba? Mali po. Totoo pong binayaran po ako pero ibang tao po ang nagbayad sa akin para hindi ako tumistigo kay Ma'am Carol. Ang gusto po nung tao, managot si Ma'am Carol sa pagpatay kay Miss Joy. Sino po ang nagbayad sa inyo? Hindi ko po kilala eh. Basta wag lang daw akong tumistigo. Ronnie. Ronnie. You okay? I'm just worried. Sinungaling talaga yung witness ni Lorena. Kung ganun, may witness po ba kayo na merong kumausap sa inyo at nagbayad sa inyo para pigilan kayo na tumestigo dito sa korteng ito? Nando doon po yung anak ko doon sa kung saan kami dinala. Nasaan po siya? Nando doon po sa amin ngayon. Sinabihan ko na lang po na wag nang pumunta rito. Kasi ayaw naman po din niya naman madamay. Ayaw niyang madamay o ayaw rin niyang magsinungaling sa korte? Paano rin namin masisiguro na hindi kayo nagkampihan ng anak ninyo? At hindi niyo inimbento yung mga bayaran na naganap na ito dahil kayo lamang ang nakapagsalita na may nabayaran kayo o may nagsuhol sa inyo? Objection, Your Honor. Overruled. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po kayang tanggapin ng konsensya ko ang magsinungaling. Nakukonsensya kayo, hindi kayo marunong magsinungaling. Ngayon, kung totoong hindi kayo marunong magsinungaling, Mang Dolfo, totoo po ba na nagkaroon kayo ng kasong estafa 15 years ago? Objection. Irrelevant and prejudicial. Your Honor, we respectfully ask you to admit Exhibit C, the certified criminal record of Mr. Rodolfo Salas. And that record shows who was convicted for estafa 15 years ago for fraudulently soliciting money from neighbors and failing to return it. Objection, Your Honor. The witness's prior conviction, was 15 years ago. It's too remote and not relevant to the Your present Honor, case. It is not about the time that has passed. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang karakter at kredibilidad ng ating witness. Ngayon, kung ang ating witness ay maaaring nagsisungaling at nagsasabi ng mga hindi pawang katotohanan sa korteng ito, ano pa ang silbi na pagkatiwalaan na natin ang isang witness na katulad niya? Inaamin ko po, nagkamali po ako noon. Pero hindi na po ako ganyan ngayon. Hindi na po ako kung ano ako noon. Objection overruled. The court admits Exhibit C into evidence. At gusto ko lang din paalalahanan ng depensa. Dapat tiyakin ninyo na ang inyong saksi ay hindi lang willing, kundi karapat-dapat din sa tiwala ng korte. The court is now adjourned. We will resume trial Tuesday next week, 9 a.m. sharp. Carol, palpak pala tong witness mo. Meron pala tong dating kaso. Ate, ano na to? Parang hindi yata sinasadyang ilaglag ka ni Mang Dolpo eh. I told you, Wilfred. Sinungaling talaga yung witness nila. Kaya malapit na masentensyahan yung babae niya.
That's enough. Let's go. Sorry, Amber, I'm late ha. Hindi ko naman alam na tapos na yung hearing. It's okay. Mainis ka lang kung nandun ka kanina. Bakit? Ano nangyari? Amber, hi. Pwede ba? Don't act as if we're okay. Hindi na tayo friends kaya huwag ka nang bumati dyan. Amber, alam kong wala akong karapatang magsalita dahil ate ko yung inaakusahang pumatay sa mami mo. Pero Amber, hindi masamang tao si ate. Really? Hindi ganyan yung lumalabas sa hearing so far kanina. Amber, hindi pa naman tapos yung hearing eh. Oo, naiintindihan ko yung galit mo. Sana naman kahit sandali, pagbigyan mo yung posibilidad na baka hindi naman si ate yung inaakala niyo. Amber, hindi ko naman hinihing maniwala ka eh. Pero sana wag mong isara yung puso mo sa katotohanan. Na sana lumabas na nga. At kung lalabas man, hindi na naman to para sa ate ko eh. Para rin to sa mami mo. Alam mo, may point rin si Tristan ha. Bahala siya dyan, maghagdan siya. Sabi mo na pagbintangan ka lang ng amo mo. May estafa case ka pala. Pasensya na po kayo. Sobrang pasensya po. Hindi ko na kasi naisip na mabanggit pa yung bagay na yun. Gawa ng batang-bata pa po ako noon eh. Malay ko bang pati yung bagay na yun eh, mabubungkal pa nila. Sinabihan ko na ho kayo na talagang wawasakin talaga ng kabila yung kredibilidad ninyo. Kaya talaga mahigpit yung bilin ko na huwag kayong maglilihim sa akin. Torne, hindi na po talaga ako ganun ngayon. Ganun pa man, pilit ko po talagang winaglit yun sa sarili ko dahil hiyang-hiya po ako sa sarili ko noon. Sorry po talaga. Naniniwala po ako sa inyo. Alam ko yung pakiramdam. Nahihirap at masakit na sirain yung pagkatao. At pagbintangan ka na masama. Kaya salamat pa rin po, Mang Dolpo, na nilaban niyo pa rin po ako. Mang Dolpo, sige na ho. Maaari na ho kayong makauwi. Hintayin niyo na lang ho yung tawag ko. Sige po. Salamat. 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 Mag-ingat po kayo, ha? Pasensya na po muli. Tony. Yes, Dennis, I'm telling you. Guilty verdict si Lorena for sure. Makukulong na yung akusadang niya. Well, justice will be served. This calls for a celebration. Ano, Will? Pakilaman ko na yung mga alak mo, ha? Well, what's up? Bakit parang ang tahimik mo yata? Don't tell me concerned ka pa rin kay Lorena. It's not that. Pero yung Dolfo na yun, he sounded sincere. What if totoo lahat ng sinabi niya? Na hindi talaga si Lorena ang pumatay kay Joy. That heart of yours is too soft. Narinig mo naman eh. Walang credibility yung Dolpo na yun. Malabo na nga mata, may krimen pa. Birds of the same feather. And Wilfred, baka nakakalimutan mo. She killed your wife. Pare, inom lang natin to. Nagpadala na ako ng mga baso kay Jeneline. Maybe next time. Pagod na ako. Hindi mo siya masisisi. Mahal pa rin niya si Lorena. I mean, Carolina Astor.
damn her! Makakalimutan niya rin yung babaeng yung once na pasintensyahan na siya. Ate, ano na to? Attorney, may chance pa po ba tayong manalo? Actually, there's something I'd like to discuss with you, Lorena. Ano po yun? Well, there's an option I'd like you to consider. Worst comes to worst. Maybe you could consider changing your plea to guilty. Oh, guilty? Bakit guilty? Attorney, naniniwala ho ba kayo na ako pumatay kay Joy? Attorney, simula sa umpisa, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Hindi po ako ang pumatay kay Joy. Hear me out first. Okay? Hindi guilty of murder. Ibababa natin sa homicide. That way, the most jail time you could get is 6 to 8 years. That's it. Attorney, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi nga siyang pumatay. Oo nga ho, attorney. Walang galang na ho, pero hindi po ba dapat yung trabaho niyo hindi makulong si ate? Okay, I'm just being realistic here. Umpisa pa lang, alam niyo naman na tagilid tayo. Dahil sa tagal na nagtago ni Lorena. At kung yung witness natin hindi nakakatulong, I'm afraid we're really having a hard time with our case. Attorney naman, parang niyo naman ho sinabi na natalo na ho tayo. Just think about it. Simple lang naman eh. Mamimili ka, Lorena. Makukulong ka ng matagal o habang buhay. O makukulong ka ng 6 to 8 years, tapos makakalaya ka. Malaya mo makikita yung anak mo. Ipaglalaban kita. Pero kung wala tayong witness na magsasabing inosente ka, I guess, dapat pag-isipan mo ito. Makukulong ka ng habang buhay o malaya ka agad in 6 to 8 years. Ano ba? Baka magising yung mga bata. Wala ka na sa isip ko. Ayaw ko nang isipin ka pa. Masama kang tao. Tama na. Uy, si Amber yan ah. Sus! Tinago pa eh, nakita ko na nga. Bakit po kaya ganun, ano? Bakit parang simulat sa pulang malas naman ang buhay namin ng ate ko? Uy, huwag mong sasabihin yan. Kung anong iniisip mong ikaw, baka mamaya magkatotoo yan. Meron pa naman sariling buhay ang mga salita. Dapat lagi lang positibo. Tsaka tandaan mo, tayo na lang ang kakampi ng ate mo ngayon. Kailangan palakasin natin yung loob niya. At tsaka yung si Amber, pasasaan ba't? Malalaman din yan yung totoo. At pag nangyari yon,
Baka nga siya pa maghabol sa'yo eh. Hindi ba gusto mo yun? Amber? Basta ka na. Alam mo, gusto sana kitang lapitan kahapon eh. Gusto kong kausapin ka, kaso... Si Leah, kamusta na yung kapatid mo? If you think na nandito ako para makipagkwentuhan sa'yo, then you're wrong. Hindi ako nandito para patawarin ka. Amber, naiintindihan kita. Mami mo si Joy. Kaya alam ko na sa'yo pinakamasakit ang lahat na nangyayari. Pero maniwala ka kay Mang Dolpo. Hindi ako. But isn't he a liar just like you? Akala pa naman namin ni Dad na mali kami. Na maling pinagbintangan ka namin. But now, it's clearer than ever. Na there's still every chance na ikaw ang pamatay sa mami ko kahit ano pang sabihin niyo ni Tristan. Bakit mo ginawa yon? What gave you the right to take my mother away from me? Ha? Alam mo ba? Alam mo ba kung gaano kasakit na lumaki na walang nanay dahil lang sa isang kagaya mo? Amber, hindi ako. Hindi ako maniwala ka sana. And then you come to take her place. At kami naman ni Dad na naging tanga dahil naniwala kami sa kabaitan mo. When in fact, you're so heartless. You're the worst person I've ever known! Tama na. Tama na. Hindi ko magagawa yun. Si Leah lang yung magandang nangyari simula nung pumasok ka sa buhay namin. Even she doesn't deserve a mother like you. A criminal, a liar. You ruined everything. I hate you so much! Si Ma'am Amber po, sir, maaga pong umalis pero hindi naman po nagsabi kung saan pupunta. Na-text na siya. Papunta na ako sa office. Papunta pa lang po. Pero kanina pa po siya umalis. Baka may dinaanan pa po siguro yun. Yan po, sir. Bago po lumamig. Makuha ninyo ni Karen yung gamit at damit ko sa kwarto. Ilipat niyo doon sa guest room. Simula ngayon, doon na ako magkakwarto. Bakit po kayo lilipat sa guest room? Ito naman eh. Nagtanong ka pa talaga. Hindi ka ba nag-iisip? Ang ano? Malamang. Ayaw maalala ni sir yung kriminal niyang misis. At syempre, marami silang memories dun sa master's bedroom. Okay na? Okay na tayo? Gosh, Amber. Bakit mo pa kasi pinuntahan yung kulungan yun? Eh, alam mo naman na hindi niya aaminin yun eh. Because I wanted to hear it from her. After everything she did, there's still a part of me hoping na she'd care enough to tell me the truth. Pero hindi. She lied to my face, just like she did to my dad. To all of us. Nakakadismaya nga, no? Akala ko talaga that she was a good person. Yun pala hindi. Kamusta ka? Nakapag-decide ka na ba? Okay din yung sinabi ni attorney. Kung ikukumpara mo nga naman yung walang taon sa panghabang buhay, di ba? Kapag nag-guilty plea si ate, para na rin niyang inamin na siya yung pumatay. Basta kung ano maging desisyon mo, nakasuporta kami. Huwag mo na rin muna isipin si Wilfred. Iniwang ka na niya, pinabayaan ka na niya. Hindi po ako mag-plead guilty. Kahit na-exam pa po nila ang sentensya nila sa akin. Kahit na alam mo na pwede ka talagang makulong habang buhay. Kung aamin po ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Para ko na rin po sinabi kay Wilfred tsaka kay Amber na pinatay ko nga talaga si Joy. Hindi ko po ikakatuwa o ikararangan na oo, umiksi nga yung sentensya ko. Pero ang tingin sa akin ng mga tao, masama ako.
Ayoko pong gawin yon. Ayoko pong makita ako ng pamilya ko ng ganun. Mas mabuti na lang pong makulong ako habang buhay. Mabulok ako ng inosente ako. Kesa naman sa lalo ko pang sirain ang pangalan ko sa pamilya ko. But then again, we don't have enough evidence na ma-prove na inosente ka. Nakita mo naman yung kabilang kampo. Kung paano nila sirain yung kredibilidad ng witness natin. Pati yung statement niya. Kalaban po tayo. Hanap po tayo ng paraan. Attorney, ayoko maghahay sa nanay ko na namatay na lang na hindi man niya nalinis yung pangalan niya. Ayoko tumatak sa anak ko, kay Wilfred at kay Amber, na kriminal ako. Kaya gagawin ko pong lahat. Kahit humiling ako ng milagro, ilalaban ko po talaga yung kaso ko hanggang dulo. So, hindi daw kinagat ni Lorena yung offer ng lawyer na mag-plead guilty siya. All because she believes that she's innocent. Eh, paano nga kung totoong inosente siya? Don't be fooled, Gian. That woman's delusional. Kaya nga pati sarili niya niloloko niya. Alam mo, dapat si mga ilusyonadong gaya ni Lorena, pinatatahimik eh. What if ipalasod ko na lang siya para mamatay na? What do you think? Seryoso ba? You're actually thinking of killing a person? Oh, Gian. Ay. Hello? Ayoko ng gulo. Teka muna, Lorena. Carolina. Alam mo, dapat masanay ka na sa gulo. Lalo na pag nasintensahan ka na. Mabubulok ka na dito. Habang buhay mo na kaming makikita at makakasama. Kaya nga nilalaban ko yung kaso ko hanggang dulo eh. Dahil ayoko magtagal dito kasama mo. Tapang? Ang tapang naman. May pinagmamalaki ka na ba, ha? Alam mo, tama na nga. Hindi kita papatulan. Ayoko mabartulina ng dahil sa'yo. Alam mo, ikaw? Ha? Rito. Yung bunganga mo na yan, ha? Matabil eh. Ito! Ayan! Sige! Anuhin mo! Masarap yan! Ano? Si Carol! Alam mo, ha? Okay ka lang ba? Nahilo ko. Okay ka lang? Hindi ka naman nilalagnat ah. Pero, nilalamig ka. Hindi kaya buntis ka? Ito naman, nagsusukat, nahihilo lang, buntis na. May asawang tao si Carol, kaya hindi imposible yung sinasabi ni Betang. Oo nga, ano? Sa dami ng problema ko na wala sa isip ko. 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Ayun! Confirm! Buntis ka na! Oh, anak. How are you? Huh? I'm sure having a lot of fun there, no? Daddy, namimiss po kita. Namimiss ko rin po si Nainay. Kailan ko po uli kayo makikita? Sana po soon Super D ha. Sobrang miss ko na po talaga kayo ni Nainay. Please, Daddy. Anak. Promise ng Super D mo, mabubulit ang pamilya natin. Okay? So, sige. Anak, call you later, okay? May gagawin pa ang Super D mo, eh. Kaya I miss you. I love you. Bye. Paano kung tutuparin ng wish ng anak ko? Kung ako mismo hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan at paglalaban.
tama ang kuto mo, Carol. Positive. Buntis ka nga. Hindi matitiyak ang bukas at sigurado rin wala tayong takas. Totoo kung buntis ako. Pregnancy test kits are 99% accurate. So, buntis ka nga. Pasensya na po, pero hindi na ho ako makapaniwala na buntis ako. Understandable naman. Pero you have to take care of yourself, Mrs. Santos. As you may already know, the first trimester is the most risky. This is still good news. A baby is always good news. Oo naman po. Isang malaking blessing po. Na ng lahat na nangyayari. Sigurado akong matutuwa ang asawa mo at ang pamilya mo. Ronnie, hindi ka man lang nag-message na pupunta ka. Palis na ako ngayon. Really, saan ka pupunta? Don't tell me pupunta ka na naman ng kulungan para i-check yung criminal ex-wife mo. Hindi ako pupunta sa kanya. Oh, come on. Kilalang kilala kita, Wilfred. So don't lie to me. And please, tigilan mo yung urge mo. Come sit down and eat. Sabi sa akin na may hindi ka daw kumakain tapos sa ibang kwarto ka natutulog. Don't punish yourself dahil sa ginawa ng kagagahan ng Carol Lorenang yun. Papainit ko yung ibang food. Come on, sit down. Ronnie, No. hindi mo ako kailangan intindihin. Pwede ba namang hindi? Ronnie, I know you know what I'm going through. Pero ayoko lang maulit-ulit ang dati. Ayoko mag-expect ka. You know what I mean? Yeah. Wow, right? Kasi kapag sa akin, lagi may expectations. Right? Tapos pag kay Lorena, kahit criminal na, you still make excuses for her. No, Ronnie, this isn't about her. Okay? No, Wilfred! This is about me, trying to make sense of everything. No! This is always about her. Lagi kang ganyan. Laging may dahilan. Alam mo bang nakaka-insulto yun? Na kahit nandito ako, nagbibigay ng comfort sa'yo, nag-aalok ng pagkain, inaalagaan ka, wala pa rin kwenta sa'yo. Look, I'm sorry. But I didn't ask you to come. Ayos yan. Masaya yan. Magkaka-baby na dito. Sira, para namang ipapaalaga yung baby dito. Eh, pamilya naman si Carol, diba? Sino? Yung asawa mong tinakwil ka? Sasabihin mo ba sa kanya, Lorena? Eh, bakit naman hindi? Eh, tatay yun. Siya kaya nagpakulong kay Lorena. Hindi ko nga alam eh. Ano bang magiging reaksyon niya kapag sinabi ko? Matutuwa ba siya? Magiging okay na ba ulit kami? Kakalimutan na ba niya lahat ng kasalanan, paglilihim at pagsisinungaling ko? Pero pag hindi ko naman sinabi, baka isumbat na naman niya sa akin na naglilihim ako. Kaya nga, sabihin mo. Importante pa rin na malaman niya. Kayong dalawang bumuo ng baby na yan. Kaya hindi dapat madamay ang bata na yan sa kung ano man ang problema niyo ngayon. Pastor, may dalaw ka. Wilfred? Hindi mababago na ang alam ko lang ay mag
Gusto ko sanang tanungin kung kamusta ka ni. Kaso baka sumbatan mo na naman ako. Pero masaya ako na dumalaw ka. Kasi gusto talaga kita makausap eh. May sasabihin sana ako sa'yo. Ito ba ang pinagsamahan natin? O niloko mo lang ako mula simula? Wilfred, maniwala ka man o hindi. Totoo lahat yun. Wilfred, pangalan ko lang. Identity ko lang yung tinago ko, pero hindi yung kalooban ko. Minahal kita, Wilfred. At hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Sinungaling. Hindi yan dapat ang isagot mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Sige, ano ba dapat ay isagot ko sa'yo, ha? Dapat isagot mo sa akin. Kung ikaw ba talagang pumatay kay Joy? Kasi yan ang tanong na nilalamon ako araw-araw. At kung ikaw nga si Carol, hindi lang asawa ko ang pinatay mo. Pati ako. Si Amber, si Leah, at ang tiwalang pinundar namin sa'yo. Hindi nga mo pumatay kay Joy. Oo, nagsinungaling ako sa pagkatao ko, pero hindi ko pinatay si Joy. Wilfred, ilang beses ko mauulit-ulitin para maniwala kayo lahat sa akin. Sa lahat ng sinasabi mo, yan, sa mga salitang binibitawan mo, hindi ko na alam kung alin ang totoo. Ano pong mas masakit? Hindi ko na gustong paniwalaan ka. Inulit. Roast beef, extra gravy, and mashed potatoes from the side. Yes, favorite niya yun eh. Nadaanan ko na lang ngayon. Thank you, bye-bye. Bakit sobrang effort mo na naman kay Wilfred? Of course. Wala na si Lorena, sirang-sira na. Kaya wala nang sagabal. Alam kong hindi niya ako mariresist. Talaga lang, ha? So nakalimutan mo na agad na ilang beses kang pinili ni Wilfred na hindi piliin, ha? Shut up. Ako na yung nandito ngayon. Ako yung matino, ako yung kaya niyang sandalan habang gumuguho yung mundo niya. O baka naman mundo mo ulit ang gumuho dahil umaasa ka na naman kay Wilfred. Ba't ka nagbubot ng nerd? Coding kasi ako ngayon eh. Kung kailan naman ang dami ginawa sa office. My gosh, I'm so tired. I need to get some shut-eye. Basta huwag ka matutulog sa ride, ah. Mahirap na. Okay. I'll just send you the plate number and share my ride details. Just in case. Ano to yung right ko? Bye-bye. See you, ah. And don't sleep. Update mo ko. Kuya, I want the quiet ride, please. Distracted siya. Aloof and cold na naman. Ayaw pa niyang aminin pero alam ko naman na si Lorena pa rin yung iniisip niya. Fresh pa kasi. Kakahiwalay lang. Tapos ongoing pa yung kaso. Ano bang ina-expect mo sa kaibigan ko? Dumistansya ka kaya muna. Let him breathe. Dennis, kapag hindi ko siya binantayan, he might go soft on Lorena again and I can't have that. Gusto mo ba magkabalikan na naman sila? Makakayanan mo ba makawala yung babaeng pumatay kay Joy at may kasalanan sa batas? Ronnie, nakakulong na yung tao. Hindi na siya makakalaya sa batas. Whether magbago man ang isip sa kanya ni Wilfred or hindi. You're too paranoid.
Hindi mo pwedeng bantayan ng lalaki 24/7. Hindi to paranoia, Dennis. Kilala naman natin si Wilfred, madali siyang madala, lalo na kapag nagpaawa si Lorena. Kapag hindi natin siya inalalayan. Baka siya pa mismo yung tumistigo pabor kay Carol. Kung sakaling gawin man niya yun, sa tingin mo ba mapapawalang sala yang si Astor? Ha? I don't think so. Ipit na siya sa kaso. The evidence is airtight. So, relax. Hindi na yan makakalusot. Kampihan man niya ni Wilfred or hindi. She better rot in there. Manong? Manong? Ikaw? Asan yung driver? Ako. Tukayin yung racket ko. Nakita mo na ako yung passenger mo? Hindi ka man nang umimik? Nakatulog ka kaagad pagsakay mo eh. Saka sabi mo, gusto mo ng quiet ride, di ba? Di binigyan kita ng quiet ride. Okay. Bakit tayo tumigil dito? Tingnan mo, biglang nagloko yung makina. Pero huwag kang mag-alala, tumawag na ako ng mekaniko. Parating na yun, antayin na lang natin. No! I can't wait here. Not with you. Magbubuk na lang ako ng ibang ride. Amber! Amber, saan ka pa pupunta? Magbubuk ako ng cab. Amber, delikado na dito! Ano, baka may manya ka pang makasalubong ko eh! Amber, patakot ka naman! Sir? Nakahanda na po yung dinner. Pwede na po kayong kumain. Busog pa ako. Ay, hindi pa po kayo kumakain maghapon, sir ah. Nakadiet po ba kayo? Janelle, pwede ba? Si Amber ang tawagin mo. Wala pa rin po si Ma'am Amber, sir. Hindi pa rin po umuwi. What time ba darating yung mekaniko? Depende sa traffic. Kasi hindi mo muna chinik yung sasakyan bago ka biyahe. Napaka-stupid naman. Stupid agad? Amber, ano bang problema mo, ha? Amber, si ate ko pa rin ba? Hanggang ngayon ba siya pa rin yung issue mo? She will always be the issue, Tristan. Amber, nakakulong na yung ate ko ngayon. Ano pa bang gusto mo? Ano gusto mo, ma-death penalty pa siya, ha? Ano pa bang kulang para matigil ka na sa kakasumbat sa akin? Ano, gusto mo, sampalin mo na ako? Saktan mo ako, bubugay mo ako, sige! Saktan mo ako, ano? Ano? Let me go! Nakakapagod na yung ganito eh. Umalis ka at bumalik, ganyan pa rin yung galit mo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo eh. Hello, Dad. Amber, where are you? Amber. Umiyak ka ba? Ha? Si Tristan ba to? Ha? Hoy! Baba ka dyan! Hoy! Baba ka dyan! Ikaw ah. Ano naman ginawa ko sa anak ko? Ha? Dad, no! Dad! Ha? Dad,
It's okay. Wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Amber, you wouldn't be quiet kung hindi ka pinayat ng lalaking yan. Ba't pa magkasama kayo? Paano may kotse yan? Binok niyo ho ako. Nagkataon na ako yung driver. Yeah, Dad, it's true. Hindi ko napansin na siya yung driver. Tatangin na nga ho sana ako kaso lang. Sabihin mo, gusto mo na naman palapit sa anak ko? Bakit, Tristan, ha? Inutusan ka ba ng ate mo? Nagkukonsyaba na naman kayo para suyuin kami mag-ama? Ha? Grabe. Praning nyo naman. Ano ko ba mapapalalamin kung suyuin namin kayo, ha? Wala naman, di ba? Ang hinihingi lang po ni ate nun, ay makita niya si Leah. Pero ano? Ano bang ginawa niyo? Pinagbigyan niyo ba? Tristan, tama na. Inalayo niya pa siya sa ate ko! Ikaw pa may gana manumbat, ha? Hindi ho ako nanunumbat. Nasasaktan lang ako para sa ate ko. Opo, nandito na tayo. Nagkamali siya. Tinago niya yung totoo. Pero kahit kailan, hindi nabawasan ang pagiging mabuti niyang nanay kay Leah. You can't gaslight me, Tristan. Ha? Kahit ano pang sabihin mo, hindi mag-iibang isip ko sa ate mo. She's one manipulative, lying criminal, and you're a born loser na walang alam gawin kundi maging sunod-sunuran sa kanya. Dad, tama na. Let's go na. Okay na. Tara na. Tara na, Dad. Let's go. You stay away from my daughter, huh? Stay away from her! Dad, let's go. Ano to? Open it. See it for yourself. Sales records. Check the figures, Wilfred. Madaming transactions si Lorena, aka Carolina Astor, na hindi pinapasok sa company. Pinagnanakawan ka ng ex-wife mo. Hindi niya magagawa to. Wilfred, ginawa na niya. What more proof do you need? Kaya nga niyang pumatay, magnakaw pa kaya? Ate talaga? Buntis ka? Kinumpirma kahapon sa clinic. Nagulat din ako eh. Kung napakagandang balita naman ito. Alam mo, blessing to. Napakalaking blessing sa'yo, lalo na ngayon na meron kang pinagdadaanan na ganito, di ba? Masaya ako para sa'yo, anak. Totoo po yan, Manang Pilar. Pait-pait sa akin ng Panginoon. Isipin niyo po, binigyan niya ako ng lakas, ng pag-asa para hindi ako sumuko. Huwag ka talagang susuko, ha? Hindi lang para kay Leah, kundi para na rin sa magiging baby mo. Kaya nga, hingi sana ako ng pabor sa inyo. May ano? Sige. Ano yun, ate? Pwede bang kayo na lang yung magsabi kay Wilfred? Kasi, andito siya kahapon, pero sinumbatan kasi niya ako, kaya hindi ko masabi. Kaya na lang magsabi sa kanya. Ate, hindi naman dapat na malaman eh. Pero, anak din naman ni Wilfred yan eh. Karapat niya rin malaman. Alam, Pilar, mas karapatan naman din si ate nun kay Leah eh. Pero pinagbigyan niya ba? Sinolo ni Kuya Wilfred si Leah nun. Kaya dapat suluhin niyo na rin yung baby na yan. Anak ang pinag-uusapan natin. Hindi gamit na pagpaparti-partihan lang. Tagal na panahon ako naglihim kay Wilfred. Tinan mo kung saan umantong. Kaya ayoko itago sa kanya to. Tsaka malay natin, baka yung baby magpalambot sa kanya. Baka magbago yung pakikitungo niya sa akin. Accurate ba itong report na to, Frida? May sales ba talaga hindi pinasok si Lorena? I mean, Carol sa atin? Yes, sir. Oh! Saan ka pupunta? I'm going to make her pay for this.
Ma'am Ronnie, ayoko mawala ng trabaho. Don't worry, Frida. Hindi ka mawawala ng trabaho. Hindi malalaman ni Wilfred that you faked this report. I'll send the payment to your account later, okay? Wilfred, nakausap mo na si Manang Pilar tsaka si Tristan? Alam mo na ba? Oo. Alam ko na. That you've been stealing from my company. Stealing? Wilfred, wala akong ninanakaw sa'yo. Ronnie showed me proof. Ronnie, Wilfred naman. Alam mo naman lahat ginagawa ni Ronnie para siraan ako sa'yo. Yung finance confirmed it. May mga transactions ka but the money's unaccounted for. Ninakawan mo ko. You've been stealing money from me. Ang gusto ko lang naman magalit si Wilfred sa babaeng yun. Malay ko bang susugurin niya kaagad? Ayaw mo nun? Aawayin siya ni boss. You still don't get it, do you? Dalawa ang mukha ng babaeng yun. She's so good at faking everything. Magbait-baitan, api-apihan, and before you know it, naniniwala na naman si Wilfred sa kanya. Pero remember, hanggang ngayon naniniwala pa rin si Wilfred na si Lorena ang pumatay sa una niyang asawa. Mahirap baliin yun. Then maybe I should keep reminding him. Inad ka naman ba lahat ng kasamaan? Hindi ka lang murderer. You're also a thief. Wilfred naman. Lahat ba ng krimen? Ibibintang mo sa akin? Of course. Hindi pa ba sapat na sinasabi mo akong pumatay kay Joy? Ngayon sasabihin mo magnanakaw ako? Wilfred, hindi ko magagawa yun. Hindi ko alam kung bakit sinisiraan pa rin ako hanggang ngayon ni Ronnie sa'yo. Wilfred, kung ano man yung proof na sinasabi niya, sigurado akong peke yun. Eh yung bangkay ni Joy, pineki niya rin ba? Yung pangalang Lorena Herrera, pineki niya rin? Sabihin mo nga sa akin. Sa inyong dalawa ni Ronnie, sino ang totoong namimeke? Di ba ikaw? Wilfred, ano bang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Of course. Of course you would deny it. Of course you would cry like this. It's what you do best. You would act innocent so convincingly na wala kang kinalaman, you didn't steal my money. Tapos ako itong tanga na maniniwala sa'yo. Sasabi ako ng totoo! That's rich. That's rich coming from you. From someone who lied to me for what? For 10 years? 10 goddamn long years! Here's a surprise. My two-faced wife, hindi na ako tanga na basta maniniwala sa'yo. So there's nothing you can say or nothing you can do that will make me believe you. Wilfred, please, huwag ka na magalit. Huwag ka magalit sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Gusto ko lang kitang makausap. Iwan mo nga ako! Wilfred, buntis ako! Wilfred, magkakaanak na ulit tayo. Buntis ka? Buntis ka? Magto 2 months na. Wilfred, nagsasabi ako ng totoo. Magkakaanak na ulit at buntis ako. Hindi ka buntis. Okay? Alam ko na yung ganyang itsura eh. Yung mga iyak mo na yan, ha? Kabisado ko na yan, dyan mo ako nakuha noon eh. Kung wari you were pushing me away, just so I can crave to be a father to Leah. Ha? Alam mo, mahal ko yung bata, so what, para makipagbalikan ako sa'yo? Yun? Wilfred, hindi totoo yan. Kusang loob kang bumalik sa akin. Sinabi mo sa akin, mahal mo pa rin ako. Because you manipulated me! Niloko mo ako, niloko mo kami ni Amber! For what?
so we can fit into your perfect design. Lorena, Carol, whatever the hell your name is, tao kami! Hindi kami parang isang alaas lang. Hindi ko alam kung ano pagkakakilala mo sa akin. Kung ano mga sinasabi mo. Oo, binago ko yung pangalan ko, pero yung puso ko, hindi ko yung binago. Minahal kita. Minahal ko ngayon ni Amber. Maulit-ulit ko yung sabihin sa'yo, maniwala ka naman sa akin. Maniwala ka sa akin. Lorena, makinig ka sa akin. Kung totoong minahal mo ko, hindi ka magsisinungaling. I have never lied to you. Wala akong tinago sa'yo. Every time I said I love you, it came from my heart. Ikaw, tuwing sinasabi mong mahal mo ko, saan nanggaling yun? Ha? Kaninong puso yun? Ha? Galing kay Lorena Herrera? A person that was never real! And now what? Ha? Now what? You're gonna do everything you can. Magsisinungaling ka, sabihin mo buntis ka para makapagpalikan ako sa'yo. Ang kapal na mukha mo! Totoo yan. Wilfred, nagsasabi ako ng totoo. Anak natin to. Buntis ako kahit ipa-check up mo ba ako sa doktor. Gagawin ko lahat para mapatunayan sa'yo. Sinong doktor to, ha? Ha? Kakonsyaba mo? Pipikihin mo ang pregnancy results? Ha? Magkano gawin yun? Hindi ka magpapago sa pagsisinungaling mo. Ha? Wilfred, sige. Sige, bintang mo na sa akin lahat. Sabihin mo na sinungaling ako. Sige, pero wag naman to kasi anak natin to. Baby natin to. Walang baby. At tigilan mo na yung dramang yan. Baby na mamakawa. Ikaw ang makinig sa akin, ha? Tapos na tayo. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Ayoko na marinig ang sinulingan mo. So don't reach out to me. Ayoko na makita ka, ha? Tapos na tayo. Matagal na. Tapos na tayo. Matagal na. Kalimutan mo na ako! Wilfred! Huwag mo kaming iwan! Nasasabi ko lahat ng parusa mo sa akin, pero huwag mo kaming iwan! Anak mo to! Anak mo to! Wilfred! Ay! Wow! Nandito pa rin kayo? Hinihintay nga si Sir Wilfred. Malamang na traffic yun. Huwag niyo sabihin, dito rin kayo maghahaponan. Ano ka ba, Jenny? Ikaw na lang ang kakausapin ko. Kasi ikaw lang naman ang matino ditong kausap. Hindi ka tulad ng iba dyan. Basta ganito, Karen. Sabihin mo kay Wilfred, tawagan ako. Importanteng makausap ko siya. Ano po yun? Basta, tungkol kay Carol. Sige na ako. Sige po. Ingat po kayo, ha? Okay. Alam niya talaga yung asawa mo. Pati yung anak mo, dinamay niya. Wala namang kasalanan yan. Baka naman napagbuntunan lang kasi nga iniisip niya pinagnakawan siya ni Lorena. Anong klase siyang ama? Di parang dininay niya na rin yung anak niya. Kasi nga, inimbento mo yung pangalan mo. Kaya kahit anong gawin mo, iisipin niya, imbento lang. Lokohan lang. Teka nga ha? Kanino ka ba kakakampi? Sensya na, real talk lang. Naawa lang ako sa anak namin. Nabubuo pa nga lang siya eh. Silang-sira na agad siya sa paningin ng tatay niya. Pare, paano kung
totoo nga buntis siya. No. She's just desperate. She will say anything para maniwala kung wala siyang kasalanan. May history naman talaga ng pagnanakaw yan. Di ba? Pati nanay niya. Pero... Pare, bakit ganun? Kahit naggalit ako sa kanya. Pero nung hawakan ko siya, nung tignan ko siya sa mata, masakit para sa akin na nasaktan ko siya. It wouldn't affect you this much kung hindi mo na siya mahal. Ayoko na siyang mahalin. Hindi niya deserve mahalin. It's my favorite. Ay, ang saya namin dyan. Why don't we make another baby? Na naman? Let's fill this house with more laughter, more children. Ilan ba gusto mo? Isang dosen. Uy, grabe ka! Ang hirap nun! Ano ba? Dito na talaga si Wilfred na naburahin ako sa buhay niya. Lumabas ang baby, kanino siya mapupunta? Hindi ako papayag na pati itong baby na to hinalayo mo sa akin! I can't wait to see you rot in hell for the rest of your life! May gustong tumulong sa kaso mo. Wala pong kasalanan si Carolina Astor sa mata ng Diyos at sa batas. Kaya dapat po siyang palayain.